Samantala, umalis ng bansa si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, nauna ang biyahe ng mag-ina noong August 2 bago lumabas ang sabina laban kay Leviste noong August 3. Base sa impormasyon, unang umalis si Leviste sakay ng Hong Kong Express Flight UO570 na lumipad 1:45 ng madaling araw patungong Hong Kong, habang si Legarda naman ay umalis ng 10:55 ng gabi sakay ng Cathay Pacific Flight CX-902 patungo namang France. Matatanda ang ipinatawag ng NBI si Leviste kaugnay ng plano umanong honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kaugnay na balita, naka-medical leave si Senator Loren Legarda kaya wala ito sa mga sesyon ng Senado ngayong linggo. Ito ang kinumpirma naman ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. kasunod ng mga report na nasa abroad ang senadora pati ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Bantog, nagpadala ng sulat noong Agosto 3 ang Chief of Staff de Legarda upang ipaalam na naka-medical leave ito mula Agosto 3 hanggang 5. Wala naman ang impormasyon si Senate President Sherwin Gatchalian sa biyahe ni Legarda. Pero nilinaw na hindi naman kailangan ng travel authority kapag personal trip ang biyahe ng isang senadora. Nauna rito, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nasa abroad si Legarda pati si Leviste na no-show sa patawag ng Bureau kahapon kaugnay ng umano'y sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Isa na namang mambabatas ang kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa conflict of interest na may kaugnayan sa infrastructure projects ng gobyerno. Kabuoang 9 na graft charges ang iniharap laban kay Congressman Noel Bong Rivera ng 3rd District ng Tarlac. Ayon sa Ombudsman, ang naturang kinatawan ay may-ari ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation kasamang kanyang asawa na si Vice Mayor Evelyn Rivera ng Bayan ng Concepcion. Naunang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na dahil ang mga congressman na tulad ni Rivera ay may impluwensya sa budget, mahigpit na pinagbabawalan ng batas ang pagkuha o pagtanggap ng government projects ng mga kumpanya na konektado o pag-aari ng kanilang pamilya. Itinanggi naman ng mambabatas ang nabanggit na akusasyon. Noong nakalipas na buwan ay ipinagharap ng 14 na kaso ng graft sa Sandigan Bayan si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. dahil din sa kaparehong conflict of interest. Batay sa reklamo ng Ombudsman, ang construction firm ni Ang ay nakakuha ng 214 million pesos na kontrata sa DPWH. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Umabot naman sa higit 100,000 katao ang naapektuhan ng bagyong Maymay, dating bagyong Luis at hanging habagat. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 39,879 ang mga pamilyang naapektuhan kung saan katumbas ito ng 132,956 na mga individual. Sa naturang bilang, 6,215 ang nananatili pa rin sa mga evacuation center kahit humina na at naging low pressure area na ang tropical depression. Galing ang mga apektado sa Region 1, 2, 3, 5, 9 at Cordillera. Samantala, 6 na napaulot naman ang nasawi dahil sa bagyong Maymay. Tig-2 sa rock slide sa Rizal at landslide sa Benguet at tig-1 nalunod sa La Union at Pangasinan. Pero hindi pa nare-reflect o nagre-reflect sa ulat ng NDRRMC ang drowning victims na nai-report ng Philippine National Police. 5 kabaong naman ang natagpuang abandonado sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Batay sa inisyal na investigasyon ng NCRPO, isang ataol ang iniwanan sa Santa Cruz, Maynila, isa sa Barangay 54 sa Caloocan City, isa sa Barangay South Triangle at isa sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City at isa pa sa Hilpuyat sa Makati. Ang mga kabaong ay may katabing tarpaulin na may mensahe ng matinding galit sa CPP, NPA at China. Tinataya na inabandona ang mga kabaong sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Ayon sa NCRPO, nire-review na ang kuha ng CCTV sa mga lugar kung saan natagpuan ng mga ataol. Agad ay pinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang malalimang investigasyon na kabilang ang pagkilala sa mga suspect at pagtukoy sa motibo ng kanilang aktibidad. 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa kaugnay na balita. Kinondena ng Department of Foreign Affairs ang pagkalat ng mga kabaong
na may anti-Chinese message na natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa opisyal na pahayag ng departamento, iginiit nito na hindi nito kinukonsinte ang anumang banta o karahasan laban sa sino man, kabilang na mga dayuhang mamamayan at opisyal ng bansa. Ayon sa kagawaran, bagamat ginagalang ng Pilipinas ang kalayaan sa pagpapahayag, hindi umano nito saklaw o mga banta ng karahasan o namang kilos na naglalagay sa panganib. Gayon din, binigyang din ng DFA na hindi dapat ganito ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng reklamo sa mga sensitibong issue. Sa ulat ng PNP, 5 kabaong na may anti-Chinese messages ang natagpuan sa Metro Manila Biyernes ng madaling araw. Nanindigan naman ang Department of National Defense na may ginagamit itong objective criteria upang makilala kung sino ang mga pro-China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ginawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ang mga tinutukoy niyang dapat magbitiw sa pwesto. Ayon kay Teodoro, simple lang ang panuntunan. Sino ba ang kontra sa Administrative Order No. 29 na opisyal na kumikilala sa West Philippine Sea at sinong kukontra sa bagong aplikasyon ng bansa para magkaroon ng nautical charts ang Baho de Masinloc. Binigyang linaw ng kalihim na ang kanyang posisyon ay hindi batay sa opinyon o paniniwala lang tulad ng red tagging o kahit anong uri ng ad hoc practice. Nauna rito iginit na rin ng Association of Generals and Flag Officers na kailangan mag-resign ng mga opisyal ng gobyerno na sasalungat dito upang mapreserba ang tiwala ng publiko. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, niyanig naman ng magnitude 5.4 na lindol ang Mamburao sa Occidental Mindoro. Ayon sa PBOX, natukoy ang epicenter ng lindol sa layong 13 km sa kanluran ng naturang bayan. Naitala ang intensity 5 na pagyanig sa Mamburao sa Occidental, sa Mindoro, sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Taal sa Batangas, Abra de Ilog at Sablayan sa Occidental sa Mindoro. Intensity 3 sa Quezon City sa Batangas, General Trias sa Cavite at San Pedro sa Laguna. Habang intensity 2 naman ang naramdaman sa Parañaque City, Santa Cruz, Laguna at Guiniangan sa Quezon. Wala namang inaasahang pinsala sa lindol, ngunit nagbabala ang PBOX na posibleng masundan ito ng mga aftershocks. Nasa 80 pamilya ang maapektuhan ng pagtatayo ng PAC Silica sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Pero ayon kay Engineer Joshua Bingkang, Pangulo at CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, hindi sila paalisin sa lugar kundi iuurong lamang. Paliwanag nito, ang New Clark City ay isang public property. Pero dahil may mga nakatayo ng tirahan, sila ay iuusog lamang. Pakinggan at panuorin po natin si Engineer Joshua Bingkang. Kasi itong New Clark City, itong 9,000 hectares po na to ay lalo na po yung developable area po natin. Yan ay public land, public property. No? Titled po sa gobyerno. Ibig sabihin lahat ng Pilipino, pag-aari nila yon. No? Kayo po, ako. No? So meron po tayong stake doon sa area na yon. So nangyari po, nung binigay po sa amin yan noong 1992, nung umalis ang mga Amerikano. So na-map na namin yan. At marami dyan, may mga area dyan na sinasaka. Samantala, nilinaw din ni Bingkang na hindi naman na data center ang itatayo kundi mga manufacturing plant lamang. Sa ngayon, ito anya ay nasa negotiation stage pa lamang kung saan dito i-address ang mga isyong inilulutang ng publiko, kabilang na ang posibleng epekto nito sa kalikasan. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang